Isang lalaking dating napagkakamalang ekstra lang sa gilid ng eksena. Isang artistang minsang kinukutya dahil sa itsura, sa boses, at sa estilo ng pagpapatawa. Pero isang araw, bigla siyang naging bida sa pelikulang umani ng milyon-milyong kita sa takilya. Paano nga ba nagbago ang buhay ni Empoy Marquez? Mula sa simpleng kabataan na walang kasiguruhan sa bukas, hanggang sa pagiging isa sa pinakakilalang komedyante at leading man sa Pilipinas? Kung gusto mo ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon tungkol sa sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili, nasa video na ito ang sagot. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para sa mas marami pang kwento ng tagumpay dito sa Land TV Entertainment. Maraming salamat po. Sa isang industriya na kadalasang pinapaboran ng gwapo, makinis at perpektong itsura, parang imposibleng maniwala na may lalaking sisikat hindi dahil sa muka, kundi dahil sa puso, timing at kakaibang sense of humor. Iyan ang kwento ni Empoy Marquez. Isang kwentong hindi isinilang sa karangyaan, hindi umusbong sa koneksyon, at hindi dumaan sa shortcut. Ang kanya ay isang paglalakbay na hinubog ng kahirapan, pagkadismaya, at paulit-ulit na pagtanggi hanggang sa tuluyang makilala ng sambayanang Pilipino. Noon, bago pa man siya makilala sa telebisyon at pelikula, si Empoy ay isang ordinaryong kabataang Pilipino na may simpleng pangarap, ang mabuhay ng marangal at makatulong sa pamilya. Walang pribilehiyo, walang sikat na apelyido, at walang koneksyon sa showbiz. Ang meron lang siya ay tapang, tiyaga, at ang likas na kakayahang magpatawa. Isang talento na una niyang ginamit, hindi sa entablado, kundi sa araw-araw na pakikibaka sa buhay. Maraming nagsasabi na nung mga panahong iyon, parang hindi bagay kay Empoy ang pangarap sa showbiz. Hindi siya ang tipo ng leading man. Hindi rin siya ang unang mapapansin sa isang casting call. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang kumapit sa pag-asang balang araw. May makakakita rin ng halaga niya, hindi sa itsura, kundi sa kakayahang magdala ng saya sa kapwa. Ang unang yugto ng buhay ni Empoy sa industriya ay hindi glamorous. Karamihan sa kanyang naging papel ay maliit, mga side character, comic relief, at kung minsan, halos walang linya. Sa mga teleserye at pelikula, madalas siyang makikita sa likod, nariyan para magbigay ng konting tawa, tapos mawawala. Walang kasiguruhan kung may susunod pang project, walang katiyakang may darating na malaking break. Dumating sa punto na maraming tao ang tumitingin sa kanya bilang pang-supporting role lang. Isang uri ng artistang may lugar sa eksena pero hindi kailanman nasa sentro. At sa industriyang mabilis makalimot, madaling lamunin ng takot ang sinumang nasa ganitong posisyon. Takot na mawalan ng trabaho, takot na hindi na matawag muli, takot na maglaho ng walang iniwang bakas. Pero dito makikita ang tunay na pagkatao ni Empoy. Sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang bawat maliit na oportunidad para ipakita ang buong kakayahan. Kahit isang eksena lang, ibinibigay niya ang lahat. Kahit ilang segundo lang sa kamera, sinisigurado niyang may maaalala ang manonood. Isang linya, isang ekspresyon, isang katawa-tawang galaw. Para sa kanya, walang maliit na papel kapag puso ang inilalagay mo sa ginagawa mo. Sa panahong iyon, ang buhay ni Empoy ay malayo sa marangya. Walang mamahaling kotse, walang malalaking endorsement, at walang luho. Ang mahalaga ay may trabaho, may naiuuwing kabuhayan sa pamilya, at may pag-asang balang araw, darating din ang oras niya. Sa likod ng mga ngiti at tawa sa kamera, may tahimik na pakikibaka, ang patuloy na paghihintay sa pagkakataong magbabago sa lahat. At pagkatapos ng mahabang panahon ng pagiging nasa gilid, dumating ang proyektong hindi inaasahan ng marami, ang pelikulang Kita-Kita. Isang love story na kakaiba, simple at totoo. Isang pelikulang hindi umasa sa tipikal na formula ng romansa, kundi sa lalim ng emosyon at sa natural na koneksyon ng dalawang tao. At sa sentro ng kwentong ito, nandoon si Empoy, hindi bilang sidekick, kundi bilang pangunahing bida. Para sa marami, ito ang sandaling nagbago ang lahat. Mula sa isang komedyanteng kilala sa pangalawang linya, bigla siyang naging leading man sa isang pelikulang nagmarka sa takilya
at sa puso ng mga manunood. Ang kanyang karakter ay hindi perpekto. May kahinaan, may insecurities, at may katahimikang mas malakas pa kaysa sa malalakas na eksena. Ngunit doon nagustuhan ng publiko si Empoy dahil hindi siya pilit, hindi siya nagkunwaring ibang tao, siya ay nanatiling totoo sa sarili. Ang tagumpay ng Kita-Kita ay hindi lamang tagumpay sa box office. Ito ay simbolo ng isang matagal na hinintay na pagkilala. Para kay Empoy, ito ang patunay na may lugar sa industriya ang mga artistang hindi sumusunod sa karaniwang hulmahan, na hindi kailangang maging perpekto sa itsura upang maging bida sa kwento ng pag-ibig, na may espasyo ang pagiging totoo, payak at makatao. Pagkatapos ng pelikulang iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang karera. Dumami ang alok ng pelikula at proyekto. Mas naging bukas ang mga direktor at producer sa ideya na si Empoy ay hindi lamang pang comic relief, kundi isang aktor na kayang magdala ng emosyon, lalim at kwento. Mula sa mga supporting roles, siya ay naging sentro ng mga pelikulang may puso at mensahe. Ngayon, ang buhay ni Empoy Marquez ay malayo na sa dati. Hindi na siya ang artistang umaasa sa maliliit na papel. Siya ay isang respetadong aktor, isang box office draw, at isang simbolo ng pag-asa para sa mga nangangarap na hindi akma sa karaniwang pamantayan ng industriya. May kakayahan na siyang pumili ng proyekto, makipagtulungan sa mahuhusay na direktor, at patuloy na hubugin ng kanyang sining. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili ang pagiging simple ni Empoy. Hindi siya naging arogante. Hindi siya nalulong sa kinang ng kasikatan. Sa mga panayam at public appearances, madalas pa rin siyang magpakita ng kababaang loob, parang paalala sa sarili na minsan, siya rin ay nasa posisyon ng mga taong nangangarap pa lamang. Ang kanyang kwento ay hindi kwento ng biglaang himala, kundi ng dahan-dahang pag-akyat. Isang paalala na ang tagumpay ay hindi laging dumarating sa bilis ng viral fame. Minsan, kailangan mo munang magtiis sa mga tahimik na taon, sa mga panahong tila walang nakakakita sa pagsisikap mo, bago ka dalhin ng tadhana sa entabladong karapat-dapat sa iyo. Kung ikukumpara ang buhay ni Empoy noon at ngayon, malinaw ang kaibahan. Noon, isang aktor na halos hindi napapansin, patuloy na kumakapit sa bawat maliit na oportunidad, namumuhay ng simple at walang kasiguruhan sa kinabukasan. Ngayon, isang kilalang personalidad sa industriya, may respeto mula sa kapwa-artista at may boses sa mga kwentong nais niyang ikwento sa pelikula at telebisyon. Ngunit higit sa material na pagbabago, ang tunay na pag-unlad ni Empoy ay nasa panloob. Ang dating tahimik na pagtitiis ay napalitan ng tahimik na kumpiyansa. Ang dating paghihintay ay napalitan ng paglikha. At ang dating pagiging nasa gilid ng eksena ay napalitan ng pagiging sentro ng mga kwentong tumatagos sa puso ng manunood. Sa panahong maraming kabataan ang nadidismaya dahil pakiramdam nila'y hindi sila sapat. Hindi sapat ang itsura, hindi sapat ang koneksyon, hindi sapat ang swerte. Ang buhay ni Empoy Marquez ay isang malinaw na mensahe. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng loob at sa patuloy na paniniwala sa sariling kakayahan. Hindi lahat ng tagumpay ay ipinapanganak sa spotlight. Minsan, ito'y hinuhubog sa mga araw ng pagkatalo, sa mga gabing puno ng pagdududa, at sa mga panahong ang tanging sandata mo ay ang paniniwalang darating din ang oras mo. At nang dumating ang oras na iyon kay Empoy, handa siya dahil sa lahat ng taong nagdaan, sa lahat ng maliit na papel na ginampanan niya, at sa lahat ng pangarap na hindi niya binitawan. Ito ang kwento ng isang lalaking minsang tinawanan lamang sa gilid ng entablado, ngunit kalaunan ay kinilala bilang bida sa sariling kwento. Mula noon hanggang ngayon, si Empoy Marquez ay patunay na sa mundo ng pelikula at sa buhay mismo, ang tunay na bida ay hindi laging ang pinakamakinang, kundi ang pinakatotoo.